Kabanata 2581. Ang mga Tibetan Mastiff sa likod ni Daisy ay bumagsak sa bakal na kulungan, at ang biglaang pagkalansing ay natakot sa kanya na mawalan ng balanse at sumuray-suray ng ilang hakbang bago mabangga ang lalaking nakatayo sa likuran niya. Sinamantala ng lalaki ang sitwasyon at niyakap siya. Huwag kang mag-alala, hindi namin sasaktan ang sanggol sa sinapupunan mo. Isang bakas ng lamig ang bumungad sa mga mata ni Daisy, ngunit pinigilan niya ang pakiramdam ng pagkasuklam at sinubukang manatiling kalmado. Maghintay, hindi ito kapana-panabik. Nagulat ang tatlong lalaki. Yo, may fetish ka talaga para sa mas exciting. Lumingon si Daisy, tinitigan sila, itinaas ang kanyang kilay, at nagbigay ng mapang-akit ng ngisi. Noon pa man gusto ni Miss Taylor na makita ng sarili niyang mga mata ang aking pagbagsak, hindi ba? Maibibigay ko lang sa inyo ang pinakamagandang performance ko kapag nandyan siya. Hindi inaasahan ng tatlong lalaki na ganoon siya ka-bold at wild. Anyway, nag-iisa lang siya at hindi na niya kayang tumakas sa kanila, kaya nagpasya silang tatlo na paalisan ng isa para iulat ang sitwasyong ito kay Cecilia. Ipinulupot ni Daisy ang kanyang braso sa isa sa mga balikat ng mga lalaki at bahagyang nagtanong sa tono, lalabas ba ang dalawang asong ito sa kulungan at lalabas para sirain ang saya mamaya? Inamoy-amoy ng lalaki ang kanyang buhok at hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang Katie sa kaibuturan. Siyempre hindi, huwag kang mag-alala, ang holo na ito ay nakalak ng maayos. Napasulyap si Daisy sa bakal na kulungan, at malamig na lumukat ang gilid ng kanyang lobby. Natutuwa akong marinig iyon. Sa pagkakataong ito ay pumasok si Cecilia kasama ang lalaking lumabas kanina. Miss Vanderbilt, hindi ko akalain na magiging ganid ka pala. Inimbitahan mo talaga ako dito para saksihan ang iyong masayang sandali. Noon ay nag-aalala ako na ang asong ito ay manggana sa isang tao dito, kaya nagtago muna ako sa ibang lugar at iniwan itong tatlong dudes dito upang aliwin siya. Gayunpaman, kung talagang dumating si Daisy na mag-isa, hindi siya katugma sa tatlong lalaking ito. So, as long as they've confirmed that she's brought anyone else here, then I can show up and take videos and pictures of what's about to happen. Ipapadala ko pa ito sa Knowles para sa pagpapahalaga. Ngunit sino ang makakaalam na siya ay magiging napaka-aktibo? Nang makitang wala si Mia sa tabi ni Cecilia, pinaikit ni Daisy ang kanyang mga mata. Kung maipapakita mo sa akin na ligtas at maayos si Mia, maaari tayong magsimula anumang oras. Walang pakialam nang umuso si Cecilia at sinulyapan ang isa sa mga lalaki. Lumabas ng kwarto ang lalaki at pinapasok si Mia di nagtagal. Ang mga kamay ni Mia ay nakagapos, at ang kanyang bibig ay tinatakan ng tape. Nang makitang si Daisy ang talagang lumapit sa kanya, siya ay umiyak at humagulgol. Napatingin sa kanya si Cecilia. Ano ang hitsura niya? Tumango si Daisy at tumango. Ilabas mo siya. Kung tutusin, ayokong masaksihan niya ang mga mangyayari. Gusto ko lang makasigurado na buhay pa siya. Sinenyasan ni Cecilia ang lalaki na ilabas si Mia sa kwarto. Hinubad ni Daisy ang kanyang coat nang hindi nagmamadali at nagkunwaring pinaalalahanan siya dahil sa kabaitan. By the way, Miss Taylor, kung ayaw mong madungisan ang iyong mga mata, maaari ka na ring umalis. Ngumisi si Cecilia, inimbitahan mo ako dito para manood, kaya paano ko tatanggihan iyon? Tsaka ikaw naman, na humihingi ng presensya ko, kaya hindi mo ako masisisi kung nandito ako ngayon. Umakyat siya sa isang upuan, umupo, at pinag-cross ang kanyang mga paa. Panahon na para magsimula. Bakit nakatayo pa kayong tatlo dyan at walang ulirat? Nang makita ni Daisy na itinapon ni Daisy ang kanyang Amerikana sa lupa. At naglalabas ng ganoong matibay na determinasyon, na wala ang bahagyang takot na naramdaman nila sa kaibuturan, at lumapit sila sa kanya habang hinihimas ang kanilang mga kamay. Dahan-daang umatras si Daisy sa gilid ng bakal na kulungan, at nang isang talampakan na lang ang layo nila sa kanya, biglang hinayla ni Daisy ang trangka ng bakal na kulungan, at sa isang iglap ay nabuksan ang pinto ng kulungan. Ang gutom na Tibetan Mastiff ay dumiretso sa mga lalaki. Natigilan sila habang ang mga aso ay sumusulpot, nilalamon, at kinagat sila. Sumigaw sila sa taas ng kanilang mga baga, tulong! Sinamantala ni Daisy ang pagkakataong makapasok sa hola, isinara ang pinto, nilock ito, at takot na pinanood ang eksena. Napasigaw si Cecilia sa takot, tumayo mula sa upuan, at tumakbo palabas. Sinipa siya pabalik ng bahay nang makarating siya sa pinto. Si Knowles iyon. Ngunit bago pa siya makapag-react, isa sa mga Tibetan Mastiff ang sumugod sa kanya at kumagat sa kanyang pisngi. Nagpumiglas siya at umiyak para sa tulong ni Knowles.
Tulungan mo ako, iligtas mo ako. Walang pakialam na tinitigan siya ni Knowles, at ilang sandali pa, itinaas niya ang kanyang pistola at nagpaputok. Matapos ang malakas na putok ng baril, ang Tibetan Mastiff ay nagpakawala ng matalim na ungol at bumagsak sa lupa. Kabanata 2582. Ang isa pang Tibetan Mastiff na tumakbo patungo sa kanya ay binaril hanggang mamatay. Ang iba pang dalawang lalaki na nasugatan ay nakahiga sa balon ng kanilang sariling dugo at nasa bingit ng kamatayan. Nakita ni Knowles si Daisy na nagtatago sa kulungan, at agad na nagsikip ang kanyang mga mag-aaral. Daisy! Binuksan ni Daisy ang pinto ng bakal na kulungan. Namutla ang mukha niya at mahinang gumapang palabas ng hola. Nagmamadaling lumapit si Knowles, niyakap siya sa kanyang mga bisig, at hinalikan siya sa tuktok ng kanyang ulo. Okay ka lang ba? Umiling siya at walang sinabi. Halatang natakot siya sa eksena ng pagmumura ng Tibetan Mastiff sa mga lalaking iyon hanggang sa bingit ng kamatayan, kaya nakasandal lang siya sa mga braso nito sa sandaling iyon. Tinakpan ni Cecilia ang kanyang pisngi at napasigaw ng mapait, ngunit hindi niya nakakalimutang ilabas ang kanyang galit habang dinaranas ang matinding sakit. Daisy Vanderbilt, asong babae ka, how dare you play tricks on me? Hindi ko hahayaang mag-slide ito. Papatayin talaga kita. Saktong dumating ang mga pulis at mga paramedic para marinig ang sinabi ni Cecilia. Inilapag ng mga medical staff ang stretcher at binuhat si Cecilia, na ang mga kamay ay nakaposas ng pulis. Mabangis na nagpumiglas si Cecilia at tumanggi na humiga, na nagmumura sa buong proseso, kaya't ang mga kawani ng medikal ay walang pagpipilian kundi bigyan siya ng gamot na pampakalma. Ang dalawang malubhang na sugatan na lalaki sa bahay ay dinala din, at isang pulis ang naglakad patungo sa Knowles. Kamahalan, baka kailanganin ka naming sumama sa amin sa presinto para tumulong sa investigasyon. Tumango si Knowles, pagkatapos ay inalalayan niya si Daisy sa kotse at sumakay sa kanya. Natahimik si Daisy at nagtaas ng ulo. Nasaan si Mia? Ipinatong ni Knowles ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Huwag kang mag-alala. Iniligtas siya ng mga bodyguard. Medyo natatakot lang siya pero hindi nasaktan. Sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Daisy. Agad na isinugod sa ospital si Bianca nang malaman niyang inaresto ng mga pulis ang kanyang anak. Sa koridor, dalawang pulis ang nakatalaga sa pintuan ng ward habang iniulat ni Kapitan Burke ang pag-usad ng investigasyon kay Knowles. Nagmamadaling lumapit si Bianca sa tulong ng mayordomo, at para siyang tulala. Nasaan si Cecilia? Sinalubong siya ni Kapitan Burke ng bahagyang tango. Mrs. Taylor, nasa operation theater ngayon si Miss Taylor, sumasailalim sa operasyon. Gayunpaman, dadalhin namin siya sa kustodiya pagkatapos ng pamamaraan. Hinawakan ni Bianca ang braso ni Captain Burke at emosyonal na nagtanong, ano ang ginawa niya? Bakit siya ikukulong? Sumagot si Kapitan Burke na hindi nagbabago ang ekspresyon, si Miss Taylor ay pinaghihinalaan ng pagkidnap, at ang prinsesa at ang kanyang katulong ang mga biktima. Panipi, nanginginig ang katawan ni Bianca habang nakikinig, at halos himatayan siya. Kung hindi dahil sa suporta ng mayordomo ay bumagsak na siya sa lupa. Paano ito? Ang kanyang asawa ay pinigil para sa investigasyon, at ang kanyang anak na babae ay pinaghihinala ang isang kidnapper. Pagkatapos, ang serye ng mga pangyayaring ito, naramdaman ni Blanca na parang bumagsak ang langit at naging mapatla at walang kapangyarihan. Bigla siyang lumuhad sa harap ni Knowles. Your Highness, alam kong may nagawang krimen si Cecilia. Kami ang may kasalanan kung bakit hindi namin siya napag-aralan ng mabuti. Gagawin ko ang lahat para mabayaran ang mga kasalanan niya. Hihingi din ako ng tawad sa kanya. Hindi ko hinihiling na patawarin mo siya, ngunit ang natitira na lang sa akin ngayon ay si Cecilia, kaya patawarin mo siya sa kanyang mga kasalanan. Wala siyang kahit katiting na pag-asa na makalaya ang kanyang asawa, ngunit ang kanyang anak na. Babae ang kanyang buhay. Ang madilim at malalim na titig ni Knowles ay hindi nagbigay ng anumang emosyon. Mrs. Taylor, dapat alam mo na simula nang pinili niyang tahakin ang landas na ito, wala siya sa posisyon na sisihin ng sinuman sa kung ano ang mangyayari sa kanya. Kung patatawarin ko siya, magre-reform ba siya at magiging mas mabuting tao dahil sa pagpapatawad ko? Hindi ko ba siya binigyan ng pagkakataon bago ito? Bawat pagkakataon na binigay ko sa kanya hanggang ngayon ay naging dahilan lamang ng pagsusumikap niya para makamit ang gusto niya, na masaktan ang asawa ko. Kaya, sa tingin mo ba dapat ko pa siyang patawarin? Parang natulala si Bianca at hindi makapagsalita, parang may nakabara sa lalamunan niya. Napatingin si Knowles sa butler na nakatayo sa likod ni Bianca at makahulugang nagmungkahi.
Siyempre, mapapatawad ko siya sa kanyang krimen, ngunit kailangan pa rin niyang sumailalim sa paglilitis at tanggapin ang anumang halaga ng pagkakulong na ihatol sa kanya ng hukom. Kung gaano karaming taon siya masentensyahan, ito ay nakasalalay lamang sa kung ano ang iyong gagawin pagkatapos nito. Kabanata 2583. Naguguluhan si Bianca. Anong gusto mo? Ngumiti si Knowles at walang pakialam na nagpatuloy. Kung gayon, maaaring kailanganin mong isakripisyo ang habang buhay na kalayaan ng iyong asawa kapalit ng ilang taon na halaga ng pagpapalit para sa iyong anak na babae. Agad na nagbago ang ekspresyon ng butler, ngunit hindi siya naglakas loob na gumawa ng ingay. Gayunpaman, nagkataon na nahuli ni Knowles ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ibinaba ni Bianca ang kanyang tingin, at ang kanyang mukha ay puno ng sakit at paghihirap. Umalis si Knowles sa ospital at sumakay sa kotse. Nakaupo si Daisy sa kotse at nakasabit ang coat sa balikat, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Halata na medyo naka-recover na ang kanyang kutis. Knowles, paano nangyari ang mga bagay doon? Kinuha niya ito sa kanyang mga bisig. Ayos na ang lahat, ikaw. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Yun nga lang, hindi ako sanay na manood ng live ng mga eksenang iyon. Ibinaba niya ang ulo niya at hinalikan ng tuktok ng ulo niya. Kung ganoon ay umuwi muna tayo. Tumango siya dahil inaantok na rin siya. Sa Blue Valley Manor, binuhat ni Knowles si Daisy sa itaas, pumasok sa kwarto, at marahang inilagay sa kama. Nakatayo sa pintuan ang mayordomo. Sir, tinakpan siya ni Knowles ng kobrekama, lumabas ng kwarto, at tinanong siya sa koridor, may pag-unlad ba ang ministro ng kamara? Sumagot ang mayordomo, nalaman niya na ang kanyang asawa at anak na babae ay kinuha at naghinala na may kinalaman ito sa mga Taylor. Ibinigay na niya ang dayuhang account ni Lord Taylor, ngunit ayaw pa ring aminin ni Lord Taylor. Lumamlam ang tingin ni Knowles, balik kung ayaw niyang aminin. Bababa siya sa sandaling makuha namin ang aming mga kamay sa ebidensya. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa detention center. Pagkaalis ng butler ng mga Taylor sa ospital, dumiretso siya sa detention center. Sinalubong siya ni Lucius sa public visitation room at hiniling sa kanya na humanap ng paraan para ayusin ang kanyang asawa at anak na maglakbay sa ibang bansa. Gayunpaman, nang makita ang hindi maipaliwanag na ekspresyon sa mukha ng mayordomo, napangiwi siya. May nangyari ba sa labas? Sir, inaresto ng pulis si Miss Taylor dahil sa hinalang kidnapping. Natatakot ako na wala akong magagawa. Ano, malungkot ang mukha ni Lucius. May hinala siyang kidnapping. Nawala na ba siya sa isip niya? Damn that girl. Ang tanging alam niya ay kung paano lumikha ng higit pang gulo. Maingat na idinagdag ng mayordomo, bukod pa riyan, maaaring piliin ni ma'am na ipagkanulo ka para matulungan si Miss Taylor. Namangha si Lucius ngunit hindi umimik ng kahit isang salita sa mahabang panahon. Sa pagtatapos ng sesyon, ang mayordomo ay hinarang ng ilang opisyal na nakasuot ng simpleng damit pagkalabas niya sa detention center. Kinuha ni Kapitan Burke ang kanyang badge at sinabing, Mr. Kerry Duvall, may nagpaalam sa amin tungkol sa pagkakasangkot mo sa isang kaso ng pagpatay. Please, sumama ka sa amin. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Kerry. Umatras siya ng 2 hakbang at agad na tumakas papunta sa koridor. Tumigil ka. Sinundan siya ng mga opisyal, sinusubukang abutin. Sa intersection, si Kerry ay nahuli ng isang kotse at nabangga ito. Sa wakas ay naabutan siya ng mga opisyal, pinabagsak siya sa lupa, at pinususan. Pagkalipas ng 2 araw, sa Blue Valley Manor, bumili si Freya ng isang kahon ng pecan pie at pumunta sa manor para bisitahin si Daisy. Balita ko, susubukan si Cecilia next week. Ang mga stock ng lahat ng negosyo ng mga Taylor ay bumagsak ng husto kamakailan, at tinatayang malapit ng malugi ang mga ito. Ang hindi ko lang maintindihan, napakalaki at makapangyarihang pamilya nila, pero pinipilit nilang maglaro ng apoy at maghukay ng sariling libingan. Thirst, thirst, thirst. Sayang naman. Ngumiti si Daisy at sumandal sa upuan. Kaya dapat lagi tayong makontento sa kung anong meron tayo. Sa ganoong kataas na katayuan at kapangyarihan, maaaring hindi bumagsak ang mga Taylor sa puntong ito kung hindi dahil sa kanilang walang hangganang mga ambisyon. Umupo si Freya. Kamusta si Mia? Sumagot si Daisy, bagaman natakot siya ng husto, naging maayos naman siya. Kasama niya ngayon ang kapatid niya sa ospital. Hinawakan ni Freya ang kamay niya. Kahit na ano, maswerte ka at ang bata ay maayos. Ngumiti si Daisy at tumungo.
Si Knowles at Colton ay pumasok sa sala sa sandaling ito, at tumayo si Daisy. Colton, Knowles, bumangon din si Freya at nag-cross arms. Mukhang may makukuha tayong magandang balita, tama ba? Kabanata 2584. Ito ay talagang magandang balita. Huminto si Colton sa tabi ni Freya at sinulyapan sina Knowles at Daisy. At least hindi masyadong masama ang resulta. Niyakap ni Knowles si Daisy at ngumiti. Salamat sa iyo, Colton. Naghanda ng masaganang tanghalian ng katulong, at kumain silang apat sa hapagkainan, hindi nakakalimutang magdala ng ilang bote ng alak sa hapag para magdagdag ng saya. Gayunpaman, maaari lamang palitan ni Daisy ang kanyang alak ng katas ng prutas. Inindayog ni Freya ang baso ng alak sa kanyang kamay at sinabing, nalutas na ang mga problemang dinala ng mga tailor sa mesa. Hindi ko akalain na napakaraming ministro sa gabinete ang ma-impeach. So, I guess it's time for a huge change, right? Ang wakas na nararapat sa mga tailor ay hindi na mababago, at ang kapalaran ng ilang mga ministro na nauugnay sa mga tailor ay nagdusa din ng kanilang mga bahagi. Hindi lamang nakumpiska ang kanilang mga pribadong pag-aari, ngunit nawalan din sila ng pagkakataong maibalik ang kanilang mga posisyon sa gabinete. Katumbas ito ng pagbabawal sa pagsali sa anumang gawain ng gobyerno sa nalalabing buhay nila, at ang lahat ng kanilang mga kamag-anak ay hindi rin mauupahan. Kumuha si Knowles ng pagkain ni Daisy. Dapat matagal nang pinalitan ang mga miyembro ng gabinete. Nag-aalok lang kami ng pagkakataon para sa kanila na magretiro ng maaga ngayon. Nakangiting sabi ni Freya, kung ikukumpara sa pagbagsak ni Lucius Taylor, ang pagre-retiro ay talagang mukhang mas kaakit-akit. Sa oras na ito, tumunog ang cellphone ni Colton. Inilabas niya iyon at sinipat ang caller ID. Si tatay po. Tumayo siya at pumunta sa gilid para sagutin ang tawag. Nang bumalik si Colton matapos sagutin ang tawag, tinanong ni Daisy, Colton, bakit tumawag si Itay? Kumunat ang noo ni Colton. Siya at si nanay ay darating sa Yar Amur sa lalong madaling panahon. Saglit na nagulat si Daisy sa katumawa ng malakas. Hindi ba't nakakatuwang dumating sina tatay at nanay? Kumaibat ang sulok ng lobby ni Colton. Maaaring maging kasiya siya para sa iyo. Ngunit ang ibig sabihin ay oras na para bumalik ako. Ay oo, ngumisi si Daisy, pero matagal ka nang nanatili sa Yar Amur kasama si Freya. Samantala, iniwan mo na ang buong kumpanya kay Wayland. Oras na talaga para bumalik ka. Isara mo ang iyong bitag. Dahan-daang ininom ni Freya ang alak. Walang nakakaalam kung ano ang pumasok sa isip niya sa mga sandaling iyon. Ay, pagkatapos ng tanghalian, umalis sina Colton at Freya sa manor. Habang pabalik sila, nasulyapan ni Freya si Colton. Sa totoo lang, dapat kang bumalik sa Slakova. Talagang hindi mo na kailangan na manatili dito at maghintay kasama ako ng matagal. Samimangot si Colton, ibinaling ang kanyang ulo, at pinandilatan siya. Sinusubukan mo bang itaboy ako ngayon? Hindi. Ngumiti siya at tumingin sa bintana ng sasakyan. Hindi naman pwedeng isantabi mo lang ang trabaho mo dahil sa akin, di ba? At saka, makakabalik pa naman ako para samahan kayo ni Charm sa mga break ko, di ba? Noong una, nang ipilit niyang bumalik at mag-sign up para sa postgraduate na programa, hindi niya akalain na pupunta si Colton sa Yar Amur para hanapin siya. Bihira para sa isang lalaking may career-oriented na makasama siya ng ganoon katagal sa Yar Amur. Iniunat ni Colton ang kanyang mga braso sa kanyang mga balikat. Pinapaalis mo ba ako ng kusa? Huminto siya ng ilang segundo at saka tumangala sa kanya na may bakas ng saya sa mga mata. Siyempre, natawa si Colton dahil sa galit. Sa tingin ko oras na para turuan ka ng isa pang leksyon. Samaan daw si Freya sa balikat niya. To be honest, miss na miss ko na si Charm. Natatakot ako na baka hindi na niya ako makilala pagbalik ko. Kinailangan niyang bumalik sa Yar Amur para sa postgraduate na programa. Sa sandaling maipanganak niya ang kanyang sanggol, kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na gumugol ng maraming oras kasama ang kanyang anak na babae. Dahil doon, hindi niya maiwasang makonsensya tungkol doon. Hinigpitin ni Colton ang yakap sa kanyang balikat. Hindi yun mangyayari. Pagbalik ko, hahayaan ko siyang makasama ang FaceTime araw-araw para marinig niya ang boses mo at makita ka. Paano iyon tunog? Ipinatong ni Freya ang kanyang baba sa kanyang balikat, tumingin sa kanya, at ngumiti. Mukhang maganda. Bumalik sa Baseburg, sa Goldman Mansion. Si Nolan ay nakaupo sa sopa na nagbabasa ng mga magasin at marahang iginagalaw ang duyan sa tabi niya gamit ang kanyang libreng kamay. Medyo natagalan siya bago tuluyang maaliw si Charm,
ngunit muli itong umiyak bago siya mapatahimik. Kabanata 2585. Ibinaba ni Nolan ang magazine, tumingin kay Charm, na umiiyak at sinisipa ang mga binti sa duyan, at nakakunot ang noo, ngunit wala kahit kay-titing na galit sa mga mata nito. "You little imp, sinasadya mo ba akong ipaglaban?" Bumaba ng hagdan si Nicholas na may hawak na thermos. "Hindi ka kasing galing ng lolo mo pagdating sa pagpapalaki ng mga anak sa bahay. Maaari man lang siyang suyuan ni Itay, at titigil na siya sa pag-iyak kapag nagawa na niya ito." Binuhat ni Nolan si Charm at inakbayan. "Hindi mo rin siya ma-comfort ng maayos. Hindi ba't katulad mo lang ako?" Galit na galit si Nicholas kaya hindi siya nakaimik. Umiiyak pa rin si Charm, and very loudly this time around. Pinunasan ni Nolan ang basang lampin ni Charm. Tila nadungisan niya ang sarili, kaya pinakiusapan niya ang isa sa mga katulong na dalhin si Charm sa itaas at magpalit ng lampin. "Oo naman, oras na para ipatawag ko ulit ang kanyang ama." Uminom si Nicholas ng tubig mula sa kanyang thermos at tumawa. "Sino ba ang nagsabi sa iyo na huwag sumali sa pagsilang at kamusmusan ng iyong triplets? Kaya pala hindi mo alam ang paraan sa pagsuyo ng bata. Deserve mo talaga ito. Ang brat na ito ay sa wakas ay nakakakuha ng kabayaran na nararapat para sa kanyang pagliban noon sa pamamagitan ng kanyang apo." Nag-iisip ng kung ano, hindi nagmamadaling umupo si Nicholas sa sopa. I wonder kung ilang sanggol ang ipinagbubuntis ni Daisy. Kung magkakaroon siya ng 3 tulad ng ginawa ni Z, ang mansyon ay magiging lubhang masigla sa lalong madaling panahon. Kumunat ang noo ni Nolan. Nai-imagine na niya ang eksena kung saan napapaligiran siya ng isang grupo ng mga bastos na tinatawag siyang lolo. Masakit talaga sa ulo yan. Nga pala, pupunta ka ba sa Yar Amor kasama si Z? Inayos ni Nolan ang kanyang Amerikana at bahagyang pinanindigan. "Hindi pa kami formal na bumibisita sa Knowles, kaya oras na." Tumango si Nicholas. Ang mga Knowles ay isang maharlikang pamilya na ngayon. Nabalitaan ko na ang ina ni Knowles, si Reyna Diana, ay magaling sa pamamahala sa bansa at may ugali ng isang pinuno. Ikinasal na sina Daisy at Knowles. Bilang pamilya ni Daisy, oras na para bisitahin natin ang mga in-laws natin. Pagkasabi nun ay nagpatuloy si Nicholas. "At ang iyong lola, dapat mong tandaan na bisitahin din siya." Isang ugong ang isinagot ni Nolan. Sa pribadong elementarya ng Baseburg. Pagkatapos ng klase, lumabas ng paaralan si Chadwick na may hawak na bag. Naghintay siya saglit sa gate ng school at sinipat ang smartwatch sa kanyang pulso. As usual, sobrang busy ngayon ni Daddy at Mommy kaya nakalimutan na nila akong sunduin. Ngunit sino ang nagmamalasakit? Nasanay na ako sa ganito. Habang pauwi siya, may nakasalubong siyang ilang batang babaeng bully na nakapaligid sa isang babae sa sulok ng isang eskinita. Ang babaeng nangunguna sa pack ay may pulang buhok, isang hilera ng mga hikaw, at isang pitaka sa kanyang kamay. "Nasaan ang pera?" Hindi nagsalita ang babaeng napapaligiran sa sulok. Inihagis niya ang pitaka sa dalaga. "Mukhang hindi mo sineseryoso ang mga sinabi ko, Sapphire Fanan. Hindi ba sinabi ko sa iyo na dapat kang magbayad sa amin ng kahit $50 kada linggo para sa proteksyon?" Sumagot si Sapphire, "Wala akong pera." Sinampal siya ng dalaga, at lumitaw ang pulang marka sa pisngi ni Sapphire. Gayunpaman, hindi man lang siya naglabas ng kahit kay-titing na takot sa pamamagitan ng kanyang mga titig. Sa halip, pinandilatan siya nito. "Anong tinatitigan mo? Naniniwala ka bang dukutin ko yung mga mata mo?" Hinawakan siya ng dalaga sa kwelyo. "Paanong wala kang pera? Sino ang hindi nakakaalam na ang iyong pamilya ay mayaman? Babalaan kita sa huling pagkakataon. Huwag kang umarte na parang sassy chick ka kapag nauna ka sa akin. Mas mabuting makakuha ka ng $50 bukas, hindi bababa sa 1 sentimo. Kung hindi, sasampalin kita sa tuwing ako. Magkita tayo." Bigla siyang tinulak ni Sapphire palayo. "Kung sasabihin ko sa iyo na wala akong pera, nangangahulugan ito na wala ako nito. How dare you push me?" Nagalit ang dalaga. Saktong lilipat na sana siya kay Sapphire, may boses mula sa likuran. "Kung gagawin mo ang isa pang daliri sa kanya, tatawag ako ng pulis ngayon din." Lumingon ang mga bully at nakita nilang lalaki ito. Ang smartwatch sa pulso ni Chadwick ay may function ng komunikasyon, at nag-dial na siya ng "Sham" sa screen. Sino yung brat na yon? How dare siyang makialam sa negosyo natin? Itinuro ng babaeng pulang buhok si Chadwick at sumigaw, "Hoy, kung ayaw mong mamatay, umalis ka rito." Kabanata 2586.
Inilapit ni Chadwick ang kanyang smartwatch sa kanyang mga lobby, 911, may nag-aaway dito. Sumugod ang babaeng pulang buhok. You brat, how dare you dial 911? Bago pa makapag-react si Chadwick, marahas siyang itinulak sa lupa. Nahulog ang kanyang bag at nagkalat ang lahat sa lupa. Nagnangalit siya, bumangon, at inawi ang dalaga. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay hindi katulad ng isang 16 o 17 taong gulang na kabataan, lalo na kapag may iilan sa kanila. Ang pulang buhok na batang babae ay itinaas ang kanyang manggas. Bastos ka, mayroon ka ba talagang mga bola upang lumaban? Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Hahakbang na sana ang pulang buhok ngunit bigla siyang niyakap ni Sapphire mula sa likuran. Sa sandaling iyon, sumigaw si Sapphire kay Chadwick, bakit nakatayo ka pa dyan? Takbo! Itinaas ng taong nakatayo sa tabi ng babaeng pulang buhok ang kanyang paa at sinipa si Sapphire palabas. Bumagsak si Sapphire sa lupa, at tumama ang kanyang palad sa mga hagdan, na naging sanhi ng pagkapunit nito. Sapphire! Napaungol ang pulang buhok at hinawakan si Chadwick sa kwelyo. Oh, so magkakilala pala kayong dalawa. Kung ganoon nga ang kaso, mas pinadali lang nito ang araw ko. Maling tao lang ang ginulo mo ngayon. Walang nakakaalis ng walang kalmo o dalawa. Sa sandaling iyon, isang lata ang lumipad sa hangin at tumama sa noo ng pulang buhok na binatilyo. Napaatras siya ng ilang hakbang at ay nalalayan ng mga kaibigang nasa likuran niya. Pagkatapos ay sumigaw siya, sino iyon? Mabilis na bumangon si Chadwick, lumapit sa tabi ni Sapphire, tinulungan siya, at saka tumingin sa babaeng naglalakad patungo sa mga babaeng iyon. Nabigla siya sa nakita, Coach Southern. Inihagis ni Cameron sa hangin ang walang laman na bote at lata, pumikit, at ngumisi. Ayos lang sa akin kung ayaw ninyong mag-aral ng mabuti sa paaralan at maglaro ng gangster pagkatapos ng klase. Pero masama kung hindi mo man lang nilalaro ang code kapag naglalaro ka ng gangster. Kayong mga babae ay piniling mang-blackmail sa mga mag-aaral sa elementarya. Bakit hindi ka pumili ng mas kalaki mo? Mamantong hininga ang pulang buhok at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sino ka ba? Paano ka nakikialam sa aming negosyo? Alam mo ba kung sino ang amo ko? Oh, huminto si Cameron sa pagkalikot sa bote at itinaas ang kanyang kilay. May mas malakas pa bang umaalalay sa iyo mula sa likod ng mga kortina? Ang pulang buhok na babae ay naging mahiyain kaagad. Ang aking amo ang namamahala sa buong East Street, at ang kanyang tagapagtaguyod ay ang kasumpa-sumpa na si Mr. Selfridge. Ngayon, mayroon ka pa bang lakas ng loob na saktan ako pagkatapos marinig ang kanyang pangalan? Mr. Selfridge. Tumigil sandali si Cameron, tila may iniisip. Oh, so ang backer mo ay si Mr. Selfridge, ang talunan na natalo ko sa Martial Arts Training Center. Ang pulang buhok na babae ay nabigla sa isang iglap. Sinabi sa akin ni boss na si Mr. Selfridge ang kampyon ng isang kompetisyon sa martial arts, ngunit ang babaeng ito ay talagang may kakayahang magsinungaling tungkol sa pagkatalo sa kanya sa isang laban. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Matandang babae ka. Sa tingin mo ba maniniwala talaga ako sa'yo? Mahigpit kong ipinapayo sa iyo na isipin ang iyong sariling negosyo at umalis sa pagkakataong ito. Nang marinig ang katagang, matandang hag, agad na lumabo ang mukha ni Cameron. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at napangiti. Anong tinawag mo sa akin? Talagang tinawag akong matandang hag ng ilang kabataan. Dinurog niya ang lata sa kamay niya. Nanginginig sa takot ang mga begats na iyon. Maging ang babaeng mapula ang buhok ay hindi nang ahas na kumilos ng masyadong mayabang ngayon. Ikaw, binabalaan kita. Kung maglalakas loob ka manalapitan. Kami, hinding-hindi hahayaan ng amo ko na dumausdas ito. Binuksan ni Cameron ang kanyang mga buko. Hindi ako papatol sa mga dalaga. Hilingin sa boss mo na hanapin ako sa Martial Arts Training Center. Siya nga pala, ang pangalan ko ay Cameron Southern, at hihintayin kita sa training center anumang oras ng araw. Nag-iwan ng masasakit na salita ang mga kabataang iyon at agad na tumakbo palayo sa eksena. Sa pagtingin sa kanilang tumatakas na mga figure, umiling si Cameron. Nakakalungkot na ibinibigay nila ang kanilang oras sa mga walang kabuluhang aksyon sa halip na mag-aral sa murang edad. Coach Southern, nang marinig ang pagtawag ni Chadwick, napangiti si Cameron. Noon lang niya napansin na may isang babae na mas matangkad sa kanya ng ilang pulgada sa tabi niya. Tinanong siya ni Chadwick, bakit ka nandito? Napakamot ng pisngi si Cameron. Masasabi kong ginagawa ko ito dahil gusto ko siyang kunin bilang aking apprentice. Sinusundan ko siya at pinapansin ang bawat kilos niya. Para akong stalker nito.
Kabanata 2587. Gayunpaman, ang munting lalaking ito ay gustong matuto ng martial arts sa murang edad. Hindi kaya hindi siya mananatili kapag may kawalang katarungan. Dumaan lang ako. Pagkasabi niyon, lumapit si Cameron sa kanilang dalawa, tumabi, tumingin kay Chadwick, at ipinatong ang mga kamay sa balikat nito. Napakatapang mong kumilos sa murang edad. Iyan ay isang magandang bagay. Gusto ko ito. Ibinaba ni Chadwick ang kanyang ulo at hindi umimik kahit isang salita. Hinailan ni Sapphire ang laylayan ng damit ni Chadwick sa sandaling ito at sinabi sa mahinang boses, dapat tayong magpasalamat sa babaeng ito dito. Tinulungan niya tayo. Bagamat tila awkward at nag-aatubili si Chadwick, nag-ipon pa rin siya ng lakas ng loob na pasalamatan si Cameron. Tumingin si Cameron sa kanyang relo at muling tumayo. Gabi na, paano kung makita kita? Hindi, babalik tayo mag-isa. Hinawakan ni Chadwick ang kamay ni Sapphire, nilampasan si Cameron, at umalis sa eksena. Bumalik ang tingin ni Sapphire kay Cameron at sinubukang pigilan si Chadwick. Si Chadwick, tinulungan niya kami. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. Matanda na siya ngayon, may ibang mag-aalaga sa kanya. Sumirit si Cameron nang marinig ang sinabi ng maliit na lalaki. Paano magiging mayabang ang munting brat na ito? Naglakad sina Chadwick at Sapphire sa gilid ng kalsada at naghintay ng taxi. Naabutan sila ni Cameron sa ilang hakbang, dahan-daang naglakad palapit sa kanila, at tumayo sa likuran nila. Oh, sasakay ka ba pauwi? Hindi ka ba natatakot na makatagpo ng masasamang tao? Lumingon sa kanya si Chadwick, at napakunot ang kanyang mga kilay. Bakit mo kami sinusundan? Nag-cross arms si Cameron. Ako ang iyong coach, kaya syempre, responsibilidad ko ang iyong kaligtasan. Napatingin si Sapphire kay Chadwick. Chadwick, bakit hindi natin hayaang pabalaykan niya tayo? Walang sinabi si Chadwick. Tumagilid si Cameron, tumingin sa kanila, at tumawa. Chadwick, papakinggan ko ang batang babaeng ito kung ako sa iyo. Kung tutusin, hindi ko matiyak kung magpapakita pa ba ulit ang mga taong iyon mula ngayon o hindi. Sa iyong martial arts skills, sigurado ka bang mapoprotektahan mo itong medyo senior mo? Mukhang may pag-asa ang munting lalaking ito. Iniisip na niyang protektahan ang kanyang nakatatanda sa ganitong edad. Siya talaga ang apprentice na hinahanap ko. Matagal na nag-isip si Chadwick at sumagot, okay, pwede mo kaming pauwiin kung gusto mo. Umalis sandali si Cameron, pinaandar ang kanyang sasakyan, at sumakay ang dalawang bata sa kotse. Napalingon si Chadwick at tumingin sa bintana ng sasakyan. Pauwiin muna namin si Sapphire. Sinulyapan ni Cameron ang dalawang bata sa pamamagitan ng rearview mirror at nakangiting sumagot, sige, ibigay mo sa akin ang address. Kukunin ko ang GPS. Matapos sabihin ni Sapphire kay Cameron ang kanyang address, si Cameron ay nagmaneho ayon sa rutang itinuro ng GPS, at tatlo sa kanila ay dumating sa bahay ni Sapphire kaagad pagkatapos. Bumaba si Sapphire sa sasakyan at hindi nakalimutang kumaway kay Cameron. Magkita tayo, Miss Southern. Napatingin siya sa batang nakaupo sa likuran. Chadwick, mag-ingat ka rin. Tumugon si Chadwick sa mahinang boses, oo. Pinagmasdan ni Cameron ang maliit na batang babae na pumasok sa kanyang bahay, pagkatapos ay tumingin muli kay Chadwick. Anak, nag-aaral ka ba ng martial arts dahil sa kanya? Wala kang kinalaman iyan. Ngumiti si Cameron, pinaikot ang sasakyan, at umalis. Hindi nakakagulat sa akin na ang isang lalaki ay may isang tao na gusto niyang protektahan. Pero bata ka pa, ang kailangan mo lang ay ilang taon pang pagsasanay upang mapabuti ang iyong mga kasanayan. Pagkatapos ay magagawa mong lutisin ang problema ngayon sa isang iglap ng iyong mga daliri. Inalis ni Chadwick ang kanyang tingin at tinitigan si Cameron. Kung ganoon, bakit mo ako sinusundan? Hindi ako tanga. Imposibleng madaanan ni Coach Southern ang school namin, at madalas ko na siyang nasagasaan kamakailan. Kaya paanong hindi ako maghay-hinala sa kanya ng ilang malalang negosyo? Kumaibat ang sulok ng lobby ni Cameron habang pilit na ngumiti. Gusto ko lang malaman kung bakit pipilitin mong hilingin kay Nick na maging master mo. So, ini-stalk mo ba ako? Seryosong sabi ni Cameron, paano itong pag-stalk? Palihim lang kitang pinagmamasdan. At saka, kung hindi ko kayo sinundan, mas maaga pa kayong napahamak ngayon. Kinagat ni Chadwick ang kanyang mga lobby at walang sinabi. Ikala ko magiging mas makapangyarihan ako sa pamamagitan ng pagsasanay ng martial arts, ngunit ang teoryang ito ay naaangkop lamang sa mga kapantay na nasa parehong edad. Wala akong pagkakataon laban sa mga mas matanda sa akin.
Kabanata 2588. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang mas mabilis na paglaki. Sumulyap si Cameron sa rearview mirror at nakita ang bahagyang pagkabigo sa kanyang mukha. Frankly speaking, hindi mo kailangang panghinaan ng loob, bata ka pa. Gaano ka nakatagal nag-aaral ng martial arts? May mga tao dyan na mahigit isang dekada nang nagsasanay ng martial arts at nahihirapan pa ring pabagsakin ang kanilang mga kalaban kapag sila ay nakipag-away o nakipag-away. Kaya ano ang inaasahan mong makamit sa mas mababa sa isang taon? Kinagat ni Chadwick ang kanyang mga lobby at nanatiling tahimik. Ngumiti si Cameron. Bakit hindi na lang ako kunin bilang iyong coach? Ipinapangako ko na sasanayin kitang mabuti at huhubog sa kung sino man ang gusto mong maging. Sumandal si Chadwick sa upuan. Kung gayon maaari ko ring hilingin kay Coach Wickham na sanayin ako. Lalong nagpigil ang ekspresyon ni Cameron. Napakasungit mo. Ngumuso si Chadwick at inilayo ang mukha. Dumating ang kotse sa Boucher Manor, at lumabas si Chadwick sa kotse. Sa sandaling iyon, nagmamadaling lumabas ang mayordomo. Young Master, saan ka nang galing? Pumunta si Master Boucher sa iyong paaralan at hinintay ka, ngunit hindi kanya nakita. Inihagis ni Chadwick ang kanyang bag sa kanyang balikat at nilagpasan ng butler. Sa halip na hintayin siyang dumating at sunduin ako, matagal na sana akong nakauwi kung gagamitin ko ang oras para maglakad pa uwi. Walang magawa ang mayordoma at nagmamadaling naabutan siya. Young Master, mangyaring maging mas makonsiderasyon kay Master Boucher. Naging abala siya kamakailan. Pinagmasdan sila ni Cameron na pumasok sa looban, bumantong hininga, at sumandal sa driver's seat. Jesus, ang mga bata ngayon ay talagang masakit sa puwet. Napakahirap ba para sa akin na makahanap ng isang apprentice? Biglang tumunog ang kanyang cellphone si Waylon iyon. Sa Emperor. Tumayo si Cameron sa pasukan at nagpalit ng sapatos. Inihanda na ang hapunan, at lahat ng mga ulam ay inihain sa mesa. Lumabas si Waylon mula sa kusina na may dalang isang bowl ng pumpkin soup ng mga sandaling iyon. Ano ang ginagawa mo kay Chadwick kamakailan? Saglit na natigilan si Cameron. Paano mo nalaman iyon? Inilapag niya ang sopas sa mesa at tumangala kay Cameron. Paanong hindi ko malalaman ang tungkol dyan? Ang aking asawa ay umaalis ng bahay ng maaga sa umaga at bumalik ng gabing-gabi, at madalas siyang lumilitaw sa paligid ng pribadong paaralang elementarya kung saan pumapasok si Chadwick. Kung hindi iyon ka inahinala, ano? Umupo siya sa mesa na medyo nahihiyang ekspresyon at kinuha ang isang piraso ng nilagang baboy gamit ang kanyang tinidor. Gusto kong malaman kung bakit gusto ng batang tagapagmana ng butchers na sinikang maging coach niya. Siya ay isang batang lalaki na isinilang na may pilak na kutsara sa kanyang bibig at hindi nangangailangan ng anuman, kaya bakit kalad ka rin ang kanyang sarili sa napakaraming pagsasanay? Wala namang sense yun, diba? Umupo din si Waylon sa hapagkainan at nagpakita ng mapang-asar na ekspresyon na para bang nakita niya ito. Gusto mo talaga siyang kunin bilang apprentice mo, ha? Si Cameron ay time na tumugon, siya ay may malaking potensyal at hindi nag-aaral ng martial arts upang madaig ang iba. Nagkataon lang na ginagawa niya ito para protektahan ang mga taong gusto niyang protektahan. Ito ay isang magandang bagay na magkaroon ng gayong ambisyon sa gayong murang edad. Pagkatapos ay may naisip siya at nagpatuloy. By the way, muntik na siyang mabuli ngayon. Hindi ba nag-aayos ang butchers na may bodyguard na susundan siya kapag lalabas siya? Salamat sa Diyos na nandoon ako. Kung hindi, siya ay Dinampot ni Waylon ang isang piraso ng tadyang ng baboy, isinilid ito sa kanyang bibig, at ngumiti. Kumain ka, muna ng hapunan mo. Ninuya ni Cameron ang tadyang at iniluwa ang buto sa plato. Napakabisi ba ng mga magulang ni Chadwick sa kanilang trabaho? Sa tingin ko, kulang siya sa pagmamahal ng magulang. Kung hindi, paano siya magiging walang malasakit sa murang edad? Kung anak ko siya, hindi na ako magdadalawang isip na dalhin siya kahit saan ako magpunta. Huminto sa pagdalaw ang mga kamay ni Waylon, at bahagyang itinaas ang kanyang tingin, tinitigan ng matagal ang nagdaldal na babae, ibinaba ang kanyang mga pilak, at tumayo. Sumulyap si Cameron sa kanya na may kainahinala. Binuhat siya nito bago pa siya magkaroon ng oras para magsalita. Siya ay namangha. Anong ginagawa mo? Mahinang ngumisi si Waylon. Nakikita kong gaano ka nagmamalasakit sa anak ng iba, bakit hindi tayo mismo ang lumikha ng isa? Nabulunan si Cameron sa sarili niyang mga salita at sinampal siya ng paulit-ulit. Wala akong sinabing gusto ko. Wayne Goldman, ibaba mo ako. Binuhat siya ni Waylon sa itaas. Ang kanyang desperadong sigaw ay nanggaling sa itaas. Hindi pa ako tapos kumain.
Bumalik sa Yaramore, sa Blue Valley Manor. Tumayo si Daisy sa looban at nakatitig sa gate. Lumabas si Mia na may dalang coat at itinakip ito sa kanyang mga balikat. Ma'am, bakit hindi ka pumasok at maghintay? Kabanata 2589. Binalot siya ni Daisy ng coat at ngumiti. Ayos lang ako, maghihintay ako ng kaunti pa. Darating sina mama at papa ngayon, at sobrang miss ko na sila. Hindi nagtagal, 3 limousine ang dahan-daang pumasok sa manor at huminto sa looban. Pagkababa ni Maisie sa sasakyan, humarurot si Daisy papunta sa kanya. Nanay, niyakap siya ni Maisie at hindi napigil ang tumawa ng malakas. Ikaw ay isang taong malapit ng maging ina ng iba, kaya bakit tumatakbo ka pa rin na parang 10 taong gulang? Pero namiss kita ng sobra. Nakasandal si Daisy kay Maisie sa kanyang mga braso. Hinaplos ni Maisie ang buhok niya gaya ng dati. Namiss din kita ng sobra. Dahil alam kong may nangyari sa iyo, labas kaming nag-alala sa iyo ng iyong ama. Sa sandaling iyon, bumaba si Nolan sa kotse kasama si Noles at tumahimik nang lumapit si Daisy at niyakap siya. Dad. Kinurot ni Nolan ang pisngi niya. Medyo tumaba ka, mukhang may nag-aalaga sa'yo. Si Noles, ang isang tao na itinuro, ay tumawa. Iniabot mo sa akin ang kamay ni Daisy, kaya natural lang sa akin na ayaw kitang pabayaan. Kinuha ni Maisie ang malita kay Nolan. Sige, malamig dito sa labas. Tere na sa loob. Lumapit sa kanila ang mayordomo at Mia at kinuha ang mga bagahe sa kanila, at inimbitahan sila ni Noles sa manor. Sa sala, nagtimpla ng tsaa ang dalaga at dinala sa mesa. Hinawakan ni Nolan ang tainga ng tasa at tinikman ng tsaa habang si Maisie ay tumingin sa paligid. Mukhang napakalinis ng lugar na ito. Umupo sa tabi niya, nakangiting paliwanag ni Daisy. Ito ang manor ng lola ni Noles. Sabi ni Noles, bagay daw ito sa buntis. Napakamot sa tungkin ng ilong si Maisie at sinabing may pasaway na tono, bagay siguro ito sa mga buntis, pero hindi ka pa rin matitirahan kung maglilibot ka sa panganib ng sarili mong buhay. Hindi mo ba alam na delikado ang ginawa mo? Natural na alam nila na muntik nang mawala ng anak si Daisy. Ngunit malayo sila sa kanya, naninirahan hanggang sa Slakova. Hindi sila maaaring nasa tabi niya, at mas lalong imposible para sa kanila na makarating kaagad dito kung may mangyayari. Nang marinig ni Maisie ang balita, siya ay natakot, sa takot na may mangyaring masama sa kanilang anak. Kinagat ni Daisy ang kanyang mga labi at mamulong, I'm sorry kung pinag-alala kita. Ibinaba ni Nolan ang kanyang tasa at matiim na tinitigan si Noles. Naayos na ba ang lahat? Tumango si Noles, oo naman. Hindi ako magiging komportable na panatilihin si Daisy dito kung hindi pa naresolba ang bagay na ito. Masayang ngumiti si Maisie. Gusto ko pa ring magpasalamat sa pagprotekta mo kay Daisy. Si Daisy ay lumaki sa paligid namin at naging spoiled ng lahat mula sa Goldmans, kaya hindi niya nakita kung gaano kalupit ang mundong ito. Gayunpaman, maswerte siya na mabilis siyang natuto noong lumaki siya at naging independent woman na siya ngayon. Ngayong kasal na siya sa iyo, labas akong natutuwa na maalagan mo siya ng husto. Si Daisy ay palaging prinsesa ng mga Goldman sa buong kanyang pagkabata at pagbibinata. Noon, ayaw ni Nolan na mapalapit si Daisy kay Noles dahil naramdaman niya iyon. Masyadong komplikado ang background ni Noles. Ano pa, si Noles ay taga Yaramore. Kaya't kung si Daisy ay mali sa Yaramore, kami, bilang kanyang mga magulang, ay hindi makakapaglakbay dito upang ipakita ang kanyang suporta sa tamang panahon, at kung si Noles ay tretuhin siya ng masama at magpapalungkot sa kanya, wala kaming malalaman, tungkol dito alinman. Ngunit ngayon, nakikita ko na si Daisy ay may mata para sa tamang lalaki. At least si Noles ay talagang karapat-dapat na ipagkatiwala ko ang aking anak sa kanya. Nay, niloloko mo ako ngayon. Tumingin si Noles kay Daisy na may bakas ng pagmamahal na kumikislap sa kanyang mga mata. Alam kong siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at protektahan habang buhay mula noong pinili niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay para sa akin noon. Kaya habang nabubuhay ako, hinding-hindi ko siya pababayaan. Lumingon si Daisy at tinitigan sina Nolan at Maisie. Nay, tatay, huwag kang mag-alala. Maganda ang pakikitungo sa akin ni Noles na hinding-hindi ko siya iiwan, anuman ang mangyari. Patuloy siyang pinrotektahan ni Noles, at bilang kapalit, patuloy siyang nanatili sa tabi nito. Ganon lang kasimple. Gayunpaman, kahit na ito ay mukhang simple, ito ay isang kahangahangang bagay upang makamit. Kabanata 2570. Hinaplos ni Maisie ang buhok ni Daisy at tumawa.
Alam kong masaya ka kapag kasama mo si Nolly. Kaya naman hindi talaga kami nag-aalala ng tatay mo sa kasal nyo. Noong tanghali, sinamahan ni Daisy si Maisie na mamasyal sa hardin, na ipinulupot ang braso sa braso ni Maisie. Nay, hanggang kailan kayo mananatili ni tatay? Pang-asar ni Maisie sa kanya. Bakit nagtatanong? Gusto mo bang umalis na tayo? Hindi totoo yan. Umiling siya at sumandal sa balikat ni Maisie pagkatapos sabihin iyon. Mabuti sana kung kayo ni tatay ay magtagal pa rito. Half a month lang kami ng tatay mo dito. Pupunta ang tatay mo sa kinaroroonan ni Uncle Yorick bukas para bisitahin ang iyong lola sa tuhod. Matapos ipaliwanag sa kanya ang schedule ni Nolan, humarap si Maisie kay Daisy. Baka pwede kang sumama sa akin para bisitahin si Freya at ang kanyang ama bukas. Pagkatapos ng lahat, si Freya ay anak-in-law na ngayon ng mga Goldman, at ipinanganak din niya si Charm para kay Cole. Kaya tiyak oras na para makilala ko na ang aking in-law. Ngumiti si Daisy at tumango. Sige, sasama ako sa iyo bukas. Kinabukasan, dumating sina Maisie at Daisy sa villa ni Brandon para salubungin siya. Masigasig silang inanyayahan ni Brandon at inanyayahan silang bumalik para sa tanghalian habang hiniling niya sa mga katulong na maghanda para dito. Nang makitang hindi man lang siya naghanda ng anumang regalo para sa mga Goldman, ang ekspresyon ni Brandon ay tila napahiya nang humingi siya ng tawad. Nasa campus pa si Freya, lumabas na si Coleman, kaya ako lang mag-isa sa bahay. Medyo nawalan ako ng bantay sa pagbisita mo, at wala pa akong inihanda para salubungin ka. Sorry talaga, napangiti si Maisie. Hindi na kailangan iyon, Mr. Pruitt. Ikaw ang ama ni Freya, at si Freya ay aking anak na babae-in-law. Pamilya na kami ngayon, kaya hindi mo na kailangang pumunta sa ganoong lawak dahil lang pupunta kami para bisitahin ka. Ibinaba ni Brandon ang kanyang tingin at same time na sinabing, mabait na bata si Freya. Nakokonsensya talaga ako tuwing nakikita ko siya. Pero nakikita ko na masaya na siya ngayon, at dapat kong sabihin na napakagaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na ibigay kay Freya ang gusto niya noon, kaya lagi akong nag-aalala na mababa ang tingin ng mga Goldman sa kanya. Hanggang sa nakita ko kung paano tretuhin ni Coleman si Freya ay napagtanto kong napakakitid ko. Isip, ang dahilan kung bakit naisip niya ito sa simula ay ang mga Goldman ay isang napaka-prestihiyosong pamilya. Bilang isang ama, nabigo siyang ibigay kay Freya ang katayuang nararapat sa kanya, kaya naman natakot siya na hindi magiging masaya si Freya pagkatapos na ikasal sa mga Goldman. Ngunit sa paghusga mula sa kabaitan at pagmamahal na ipinakita ni Colton kay Freya, hindi naging mahirap para sa kanya na makitang mahal na mahal ni Colton ang kanyang anak. At least hindi niya pinaglalaroan ang nararamdaman niya. Napatingin si Maisie kay Brandon. Actually, hindi ko masyadong pinapansin ang status at identity ng isang tao. Mas nakatuon ako sa konotasyon at ugali ng isang tao. Si Freya ay talagang isang mahusay na binibini. At least alam niya kung ano ang gusto niya at may apoy sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay ay mayroon siyang mabait na puso. Narinig ko na nakatanggap siya ng malaking pamana mula sa yumaong Haring William, ngunit ang unang pumasok sa isip niya ay ang magtayo ng isang pundasyon upang makatulong na mapabuti ang mga kondisyon ng mga nursing home, at ginawa niya iyon. Nang hindi humihingi ng anumang kapalit, maraming tao ang nanatiling maramo sa napakalaking halaga ng pera na mayroon sila para sa kanilang mga personal na benepisyo. Ito ay nagpapakita na ako ay may mata para sa mga taong pinahihintulutan ko sa aking buhay. Ang mapapangasawa ni Freya ay tiyak na pagpapala ni Cole. At least yun ang iniisip at pinaniniwalaan ko. Bahagyang natigilan si Brandon. Tila hindi niya inaasahan na ganoon kataas ang tingin ni Maisie sa kanyang anak. Gayunpaman, kapag ang kanyang in-law ay nasisiyahan na sa kanyang anak na babae, marahil ay dapat niyang ipagmalaki ang pagkakaroon din ng ganoong anak na babae. Nanay, nang malaman ni Colton ang pagbisita ni Maisie, nagmadali siyang umuwi, at ito nga pala. Totoo, lumapit sa kanya si Daisy. Colton, lumabas ka ba para lang kumapit ulit kay Freya? Tumikim si Coleman at hininaan ang boses. Anong ibig mong sabihin sa cling? Ikaw ang mas clingier, sa ating dalawa. Oh there this girl na libakin ako. Bumalik ang tingin ni Maisie sa magkapatid. Nag-aaway na naman ba kayo? Ang isa sa inyo ay tatay na, at ang isa ay magiging ina. Kamusta naman kayong dalawa?